the first ever Star Magic Spotlight Presscon for 2025! Let's hear it, everyone! We love Star Magic Spotlight Presscon because this is a monthly event where we all get together. Diba, nakita natin ulit yung mga friends natin from the media. Hello to our friends from the media! Thank you very much for always giving us your time. Everyone watching, hello po sa inyong lahat. We are so thrilled that you're here to celebrate with us our amazing Star Magic artists who have had remarkable milestones in their career and are gearing up for more projects to come, and that is what we will be revealing. Later on, we'll be talking about them with our Star Magic artists for this month of January. So hello to everyone watching. I'm Aida La Cruz, your host for Star Magic Spotlight Presscon, and again, thank you very much to our friends from the media who always give us their time every month. Dito po sa Coffee Project, by the way, hello to our friends from the Coffee Project. Thank you for having us as always. And if you have any questions, comments, reactions, we are coming to you live right now. So if you have comments, please drop them down sa comment section below because we'll try to read them later on. Okay, so hello sa mga team bahay. Thank you so much for joining us. And please don't forget to tag us at Star Magic Films and use our official event hashtag Star Magic Spotlight on all of your posts and all of your stories. Okay, now let's start our stellar lineup with this guy who recently achieved something truly remarkable, a prestigious award for his outstanding work. Today we are here to celebrate this amazing milestone in his career. But before we chat with him, let's all watch this. Seth Fedelev, actor, model, singer, and dancer, first captured the spotlight as a housemate on the reality show Pinoy Big Brother 8. Since then, he has been lighting up the screen with memorable roles in Gantenang Ginto, Huwag Kang Mangamba, and Dirty Linen. Tingnan niyo, mapapaalis niyo ako dito, hindi niyo ako mapapaalis. Umilit kayo kung ayaw niyo makita. Seth conquered the big screen in one of the last films greenlit by the late Rico Films matriarch Lily Monteverde, My Future You. Sharing the spotlight with his on-screen partner Francine Diaz, the Metro Manila Film Fest entry marked the highly anticipated big screen debut of the love team Fran-Seth, solidifying their status as one of the most exciting love teams today. My Future You garnered critical acclaim, winning 4 awards: Third Best Picture, Best Director, Best Editing, and aside from his Best Actor nomination, Seth took home the well-deserved Breakthrough Performance Award. Maraming salamat po. Hindi ko na-expect itong award na to. Dati nanonood ako sa sinihan ngayon po nandito ako sa stage. Maraming salamat po. Still young, Seth continues to prove his immense talent and dedication to his craft. This milestone further strengthens his potential and fuels his already promising journey as an actor in the industry. Congratulations to Seth! This achievement underscores his immense potential. So let's have a chat and find out what's next on his journey. Yes, he is here with us today. Please welcome Seth Fedelev! What's up, Kapamilya? It's me, Seth. Hi, Seth. Kumusta naman? Alam mo, kanina bumeso itong batang to, Seth. Ang bango mo, Seth. Oo. Sakto lang, sakto lang. Pero kanina, sinasabi mo bago tayo mag-start, kinakabahan ka. Ba't anong nakakamdaman mo? Bakit ka kinakabahan? Hindi, kasi ang akala ko talaga na parang unang-una, hindi mo na-expect na magkaganto. Sa totoo lang, tapos parang nung una, sabi ko, okay. Tapos biglang kahapon, pagtingin mo ng call time, sabi ko, press call. So sabi ko, press call? Hindi ba maraming channel ako press call? So sabi ko, naku, ang haba ng buhok ko, pansin nyo naman, tinali ko na lang. So, yan. Pero sobrang saya ko, sobrang saya at sobrang grabe. Hindi ko makakalimutan to, minanda sa akin ng Star Magic, ng ABS. Thank you po, thank you, thank you. Yay! Palakpakan naman natin ang Star Magic family ni Seth. Alam mo, ganito
talaga, syempre dapat i-celebrate natin yung mga milestone ng ating Star Magic artists. At yun na nga, nagkaroon ka ng isang milestone in your career recently. Congratulations! Sa Breakthrough Performance Award. Okay, so, kwentuhan mo naman kami kasi kanina nakita na natin pasilip, diba, dun sa sinabi mo na tinanggap mo yung award. Pero ngayong halos parang isang month na yung nakalipas, ano yung feeling? May mga gusto ko bang idagdag? May mga hindi ka ba napasalamatan noon? Ano bang gusto mong sabihin tungkol dun sa award na yun? Yung award na yun, di ko talaga siya, di ko yun na-expect. Di ako makapaniwala. Mga siguro, late reaction, yung pag-ano ko, siguro nung pag-uwi ko, saka ako naramdaman, saka ako inawakan yung trophy na ganito pala yung pakiramdam kapag parang napansin yung ginawa mo, napansin yung talento mo na binigay. So, nung pag-uwi ko, grabe, gising na gising sila mama noon kasi late na rin natapos yung gabi ng parangal. So, sila mama, hinintay talaga ako at gusto nilang mawakan yung trophy. Tapos yung pinost ko, hawak namin yung trophy, tapos hawak din nila, tapos parang ganyan yung ano. So, sobrang saya talaga. Cute. Siyempre yung mga tagumpay mo, parang tagumpay ng buong pamilya yan eh, no? So, paano kayo nag-celebrate? Kain. Yun, pagdating ko sa bahay, may ulam na paborito ko. Yun, pinaghanda lang ako ng mga pagkain kasi nakauwi na ako. Late na rin talaga. So, kumain lang kami, nagkwentuhan. Saka nagbalik tanaw rin kami. Yun lang naman, parang kwentuhan tungkol sa mga dati, mga nakaraan na ngayon. Kahit na breakthrough, sobrang laking bagay na yun sa akin. Hindi ko makakalimutan yung gabi ng parangal na yun. Yes, ang ganda no, na nagkwentuhan kayo tungkol sa mga nakaraan. Ibig sabihin na ba, yung parang nag-self-reflection kayo nung journey mo so far. Mamaya marami pang tanong sa'yo yung mga friends natin from the press tungkol dyan sa award na yan. Pero sa ngayon, usapan naman natin yung pelikula, yung My Future You, na maraming positive reviews, positive feedback na nakuha. Anong pakiramdam mo doon? Yung My Future You, unang-una, hindi talaga siya pang-MMFF. Yung totoong sked niya, ipapalabas siya sa cinema, hindi siya pang-MMFF. Dapat ipapalabas siya September, tapos hanggang sa nabago ng nabago. Tapos hindi namin alam, parang sinabi lang sa amin na binato na daw nila sa MMFF yung pelikula. Pero late namin nalaman. So, ang sabi sa amin, pray lang na sana makapasok. So, yun, nakita ko, ang nagsabi sa akin, si Francine, siya yung nagsabi sa akin na pasok daw sa MMFF yung pelikula kasi nakita niya sa post. Kasi pinost lang ng Regal, tapos di namin alam. So ako, talagang napabalik ako ng bahay kasi nasa pasakay na ako ng kotse. Sabi ko, pasok yung yung pelikula sa MMFF. Saka hindi ko na-expect na ang MMFF is napakalaking. Parang talagang ganito pala dito, nakakagulat. Parang Ibang klase, no? Ibang klase, parang ibang level. Kung makapasok ka dito talagang hindi mo makakalimutan eh. Hindi mo dadalhin mo. Yung experience namin sa buong pelikula, nakapagod pero hindi namin ramdam yung pagod kasi lahat naging worth it. So, yun. So, natuwa namin sa My Future. Hindi namin na-expect yung pelikula. Pang MMFF, hindi namin na-expect. Pero eto siya. Saka nakakuha siya ng 4 na award. Yes, congratulations. Ngayon, nabanggit mo na nga si Francine. So, how was it like working with her, yung experience sa My Future You? Tsaka sabi mo nga, hindi nyo ina-expect ang lahat. So, paano kayo naging support system ng isa't isa na ginagawa niyo itong pelikula na parang biglang bigger than originally planned? Bago dumating ang My Future You, lagi na kami magkausap. Yung Francine, kung anong gagawin namin, kung anong susunod na proyektong gagawin namin. Tapos maraming na hindi natuloy. Maraming hindi natuloy. Naiintindihan naman namin. Pero it doesn't mean na hindi kami, mawala kami ng pag-asa ng Francine. Pero naghintay kami hanggang dumating ang My Future You. Tapos, nung habang sinushoot na namin to, sinabi talaga namin na dito tayo makikita ng tao. Kahit sabihin natin na ilan lang makanood, dito pa rin tayo makikita ng tao. Sabi ko, magiging
sabi namin magiging portfolio namin to para sa karera namin. Kaya brainstorm yung different scene, kami magkausap palagi, suggestions, open kami sa isa't isa. So, corrections din, open din kami sa isa't isa. So, nag-work yung team namin, nag-work yung pagtatrabaho namin dalawa. Saka, sobrang niya akong tinulungan, sobrang concerned siya sa damit ko, sa itsura ko. So, yun, talaga nagtulungan kami. Hindi namin ginawa itong pelikula dahil trabaho lang namin. Sinupuso namin yung buong pelikula. Well, doon naman sa mga hindi natuloy, don't worry. Kasi may mga bagay talagang hindi meant to be. Oo, saka patience lang talaga. Patience lang talaga. Saka prayers lang. Tsaka ito namang natuloy, di ba? Sabi mo Yes, nga, sir. worth Worth it na it, worth di ba? it. Nagka-award ka pa. Yes. Oo. At yung buong pelikula, congratulations. Okay, ngayon naman ay ready ka na ba? Ito na yung kinakabahan kasi kakausapin na natin ang kita mo naman napakarami nating friends from the media na nais magtanong. So, uunahin natin itong ating friend from the media from Inquirer.net, si Hannah Malorca. Pero ako yung magbabasa ng kanyang question. Nakasurvey daw yung boses niya sa pag-fangirl sa K-pop. Ito yung question niya. Papasa po, papasa. I'm sure dumating yung moment ng self-doubt nung pinili ka bilang leading man sa My Future You. So, nagka-self-doubt ka ba? So, ano yung naging reminder mo sa sarili mo upang galingan ang iyong pagganap? Sa lahat po ng ginagawa ko, sobrang mahihain ko po talaga kasi sobrang, ewan ko nga saan ko nakuha itong ganito nung kinain ko, bakit kaya kong umarap sa camera. Minsan pag umuwi po ako sa bahay, talagang pinakompliment ako ng tatay ko lalo. Paano mo nagagawa yan? Kaya mo magsalita, kaya mo on the spot, kaya mo ganyan. Kasi kilala ka nilang mahihain. Lalo na sa mga roles na ginagawa ko na. Lahat ng roles, malaki ang parte sa akin. Ang solusyon ko lang, kapag nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko, siguro, mas lalo akong yumayabang. Yung parang, kahit alam ko na ito ako, kahit alam ko na ito ang suot ko, lalabas ako ng pintuan nila. Parang, sarili ko lang ang pinto eh. Sarili ko lang unang-unang pupuli sa akin, tapos sarili ko ba binabash ko. So parang sabi ko na, kahit maganda lang, gagawin ko yung best ko 100%. Kung makita sa akin, anong makita sa akin ng tao, yun ako. Hindi, minsan sa pag-aartista, kailangan mo rin haluan ng personal mo. Kailangan ikaw pa rin yan. Hindi ko winawala, hindi ko tinatanggal yung pagiging ako sa bawat artist, pagiging artista ko at sa pagiging actor ko. Yan, yun ko. So yung yabang na yun, yung parang believe sa sarili, parang yes, linalakyan mo lang yung believe sa sarili kasi kailangan eh. Kasi syempre ikaw dapat yung unang naniniwala sa sarili mo. Yung kahit na may mag-push sa'yo, may magtulak sa'yo, pero kung sarili mo naman, hindi mo kakampi. Oo. Hindi mo, kasi parang dapat kinakausap mo yung sarili mo na kaya natin. Self-motivation. Kaya natin ito, kahit ano na kahit nakakahiya tayo, kahit na ganyan yung itsura natin, kasi ito tayo. Masaya akong ginagawa to, kahit magmukhang pangit ako sa camera, okay na sa akin. Kahit na minsan, pupunta ako ng ABS, hindi naka-blower yung buhok ko. Yan, sabi ko na, okay na, ito kasi ako eh. Hindi all the time na gusto ko makita rin ng tao kung ano ako. Hindi palaging artista, hindi palaging ano. So, yan, kinakausap ko lang sa inyo. Magandang yung strategy yun. Pwede natin i-try yun kapag nawawalan tayo ng belief sa sarili natin, di ba? Authenticity is key. Okay lang ipakita yung totoong ikaw. Okay. Ngayon naman, second question ni Hannah. Aside from romance, anong genre pa ang gusto mong gawin? At sino-sino pa ang gusto mong makatrabaho? Dami. Siguro sa genre ko, gusto ko talaga drama. Gusto ko ng drama. Gusto ko rin magsubukan ng bad boy.
Hindi naman. Gusto ko lang masubukan ng action. Mga action. Pero hindi naman yung ano. Gusto ko lang paunti-unti. Gusto kong pag-aralan ng action. Yung bad boy na sinabi mo, like gusto mo kontrabida, gano'n? Yung parang bida pero medyo bida bad pero boy ako. Kasi kadalasan nagagawa kong role, mabait, anak ko ganyan. So, gusto ko maranasan yung challenge para sa akin na paano ko yung magino ko pero paano ako, ano kaya itsura ko kapag dinagdagan ko ng konting angas yung isang karakter. Tapos, ganyan. So, gusto kong subukan magtimpla ng ganong karakter. Yung bida na mabait na medyo So, mabait pa rin in the end, gano'n. Pero sisimulan lang natin ang medyo. Yung action naman, syempre ano yun madugo yun sa training and all, handa ka naman sa mga gano'n. Yes, opo. Pero gusto ko muna siyang simulan sa maliit. Gusto ko muna matutunan kasi mahirap ang action eh. Nakakapagod, di may iwasang masaktan. Yes. And so, yun ang gusto ko rin pag-aralan o unti-untiin. Buti alam niya na gano'n talaga hindi may iwasang masaktan. Yung iba kasi nagugulat, pero ikaw naiintindihan mo agad din sa action. Okay, thank you so much, Hannah, for your questions.